Kristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Nagandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ilan ng mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inaanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inaanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad. Ang isa ay sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaba naman ang iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lunsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inaanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga ang mga pangunay lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan. Masama at mabuti, ano pat napuno ang mga panauhin, ang bulwagang pangkasalan. Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang Mga lahat. kapatid, sa linggong ito ay pinagdiriwang natin ang tatlong bagay. Una po, ang Synod on Synodality na ngayon ay nangyayari sa Roma. Isang buwan na pagtitipon ng mga obispo at ng mga representante natin kasama ang ating Santo Papa. Ang ikalawang tema ay sa araw na ito ay Extreme Poverty Sunday ngayon. Ibig sabihin yung kagutuman. Pangatlo, ngayon ay pinagdiriwang din natin ang Day of Culture. Pagnilayan po natin ng maiksi ang tatlong temang ito. Napakinggan natin sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo na ang Panginoon ay maghahanda ng isang piging. Isa itong handaan, kainan sa kasalan. Tawag natin sa English dito, the wedding banquet. Ang Panginoon ay mag-iimbita, mag-aanyaya sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa, sa piging, sa kasalan ng kanyang anak na si Jesus. Hindi lang po ito para sa ating mga Kristiyano, hindi lang ito para sa ating mga Katoliko, kasama ang mga Muslim, kasama ang mga Iglesia ni Cristo, ang mga Buddhist at iba pa, para sa lahat ng tao. At yan ay nakita natin sa ating Ebanghelyo kung saan ang hari ay nag-imbita ng lahat para sa kasal ng kanyang anak. Ang tawag natin po dito ay synodality. Ang ibig sabihin ng synodality ay yung pag-imbita at pagbukas ng pintuan ng ating simbahan para pumasok ang lahat ng mga tao,
hindi lang po sa ating mga Katoliko o Kristiyano, kundi sa lahat ng tao. Nagkakatipon ngayon sa Roma sa loob ng isang buwan ang ating mga obispo. Meron tayong 4 na representatives doon, si Cardinal Advincula, si Bishop Ambo David, ang presidente ng CBCP, si Bishop Milo Vergara, ang obispo ng Pasig, at si Dr. Estela Padilla. Sila ang mga representatives natin sa nangyayaring Synod on Synodality sa Roma. Mga kapatid, ang pagbasang ito ay nakikita natin na nangyayari tuwing tayo nagkakatipon sa loob ng misa. Ito ang kasalan na nangyayari sa harapan natin at tayo ay mga inimbita na makisalo sa piging na ito. Sapagkat ito ay isang pagpapakita ng isang realidad na mangyayari sa katapusan ng panahon na walang iba kundi sa langit ay titipunin tayong lahat ng Diyos upang lahat tayo doon ay kakain sa isang masaganang kainan o piging. At wala naman tayong ibang gagawin doon po kundi magsaya at kumain na mga siguro na mga hindi natin kayang bilhin dito sa lupa. Sa langit, kakain tayo, mabubusog tayo kasama ang ating mga mahal sa buhay. Yan po ang Synod on Synodality na pinagdiriwang natin ngayon. Pangalawa, alam po natin na noong October 7, ang may nangyari sa Israel, ang mga teroristang grupo na ang tawag ay Hamas ay pumasok sa Israel at pinatay ang 1,200 mga Israelita. Ang iba dyan ay mga bata at mga babae at sila ay pinugutan ng ulo. At dahil dito ay siyempre nagalit ang Israel at binomba ang lugar ng mga Hamas na tinatawag nating Gaza Strip. Ang Gaza po ay isang maliit na lugar sa Israel kung saan nandoon ang mga Palestinians. Doon din nagtatago ang mga Hamas. Halos 1 linggo na po ang nangyayari na pag-atake ng Israel sa Gaza. Siguro ang iba sa atin ay nakita ito sa mga TV, sa mga newspaper. Ngayong umaga, bago ako pumunta dito sa misa, ay pinanood ko ang nangyayari sa Gaza Strip na in order ng Palestinians, ng mga presidente ng Israel na ang mga Palestinians sa Gaza, 1.2 millions, ay mag-evacuate sa loob ng 24 oras. Alam niyo po, ngayong umaga habang nanonood ako sa TV ay talagang naiyak ako at grabe ang nangyayari sa kalooban ko na makita ang mga Palestinians na pinapalabas sa kanilang mga tahanan at libo-libo ang namamatay. Sa araw na ito, meron ng 2,500 ang namatay na mga Palestinians. Siyempre, may mga namatay din na mga Israelita. Ito ay araw ng kultura at araw ng kapigatian, extreme poverty. Kaya dito sa Pilipinas, siguro sasabihin natin na, ay Father, wala naman po akong pakialam dyan kasi malayo naman po sila, bahala po sila magyera. Basta po ako dito, ok lang po kami. Hindi po tayo pwede magsabi niyan sapagkat kasama tayo, kahit na malayo tayo sa Israel, kasama tayo sa nangyayari sa kanila. Ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Kaya ano ang magagawa natin? Ang tanong ng karamihan sa atin, malayo naman tayo sa kanila at meron din tayong mga giyera na dito sa Pilipinas. Anong magagawa natin? Una po, na ang obispo ng Israel ay nananawagan sa buong mundo
sa October 17, that is sa Martes po, ay magkakaroon tayo ng fasting and prayer sa buong mundo. Kaya sana po, samahan natin ang mga kapatid natin sa Gaza sa Martes po na mag-fasting and abstinence tayo. At itong misang ito ay iniaalay din natin para sa kapayapaan sa Israel. Kahit na malayo tayo sa kanila, may pakialam tayo sapagkat sila ay ating mga kapatid. Hindi lang po yung mga Pilipino o OFW na nandoon sa Gaza ngayon. Actually, ang mga Filipino na nasa Gaza ngayon ay 1,200 lang. Pero meron tayong 300,000 na mga Filipino na nagtatrabaho sa buong Israel. Kaya ang iba dyan, kakilala natin, ang iba kapamilya natin. Kaya mga kapatid, sa araw pong ito na Extreme Poverty Sunday at Day of Culture, alalahanin natin sa ating mga panalangin ang kapayapaan sa Gaza at Israel. Kaya inaanyayaan ko po na manahimik muna tayo ng ilang sandali. Siguro maganda po ipikit natin ang ating mga mata sa katahimikan at ipagdasal natin ang ating mga kapatid sa Gaza at sa Israel. Maria, aming ina at ina ng kapayapaan, ipanalangin niyo po ang mga tao sa Gaza at sa Israel. Amen.